Sacristan ako noong elementary. Mas gusto ko talaga nun sa simbahan kaysa sa bahay namin. Wala kasi akong madalas kasama eh. Parehong teacher si mama at papa. Pareho din silang nagmamasteral pag Sabado. Pag Linggo naman, tulog sila o kaya naman gumagawa ng schoolworks. Sa simbahan kasi andun sila father, tapos mga kapwa ko sacristan. Nakatulong din na makwento si Father Manuel. Mababait din yung mga apostolada at Knights of the Altar. Yung feeling din na nasa bahay ka ng Diyos, iba talaga sa pakiramdam. Super safe, ganun. Pero itong naranasan ko ang nagpaiwas sa akin sa simbahan. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung takot. Ipinaalam ako ni Kuya Franco kila Papa na sa simbahan kami matutulog. Unang simbang gabi kasi at kailangan full force sa mga sakristan. Yung Archbishop din kasi ng probinsya ang kasama ni Father Manuel na magmimisa. Siguradong mas maraming magsisimba. Dumating din yung mga dating sakristan na nasa kolehiyo na. Sila yung mga nag-dare sa aming mga bata na umakyat sa tore kung nasaan ang kampana. 3 kaming mga nasa elementary pa at ako yung nakabunot ng pinakamaliit na stick. Ako ang unang susubok. Sabi nila 1 oras lang daw ako doon. Bawal magdala ng flashlight lalo na ng kandila. Maliwanag naman daw gawa ng mga ilaw sa harapan ng simbahan. Pumayag ako. Sabi ko nga kasi sa inyo, feeling safe ako sa simbahan. Andun ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Kaya dapat wala akong ikatakot. Pero maling-mali ako. Ang lawak pa ng ngiti ko noon papaakyat sa may tore. May dala akong tubig at biskwit. Nagpahid na rin ako ng off na lotion. Naisip ko na kasing malamok doon. Sa unang kalahating oras, okay pa. Kasi nakaidlip ako eh. Kaso, nanaginip ako. Nasa may parang gubat daw ako at may tumatakbo. Hindi ko nga lang makita ng maayos, pero sigurado akong tao. Rinig ko kasi yung paghinga niya. At nasiguro ko ngang tao nang tumigil siya sa pagtakbo at nagsalita. Nakikiusap siyang wag siyang sasaktan. Nakatalil din naman kasi ang mga kamay niya. Sumusunod lang daw siya sa utos ng mas nakatataas sa kanya. Napuno ng paligid ng mga kaluskos. Tapos may nakita akong tao, lalaki, at nakasuot siya ng marungis na kamisa de chino. Napapikit ako nang iamba niya yung itak na hawak niya. At sa muling pagmulat ko ng mga mata, gising na ako. Kaso, sa harapan ko, may nakatayo. Nakaitim na abito. Pare. Pero, wala siyang ulo. Sigaw ako ng sigaw noon, pero naririnig ko pa rin yung tanong niya sa akin. Anak, nakita mo ba ang ulo ko? Yung pinto kumakalabog na. Naririnig ko sila Kuya Franco. Gusto nilang pumasok. Tinatanong nila kung okay lang ako. Pero sigaw lang ako ng sigaw. Umiiyak na rin ako. Tapos narinig ko yung dating sakristan, magdasal daw ako. Kaya yun ang ginawa ko. Kinalma kong pilit ang sarili at nagdasal ako ng ama namin. Kaso yung pugot na pare umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ako sa kamay at sinabayan niya akong magdasal. Wala siyang ulo pero naririnig ko talaga ang boses niya. Pati sila Kuya Franco kasi natahimik sila. Sumigaw na ako ulit nun at humigpit naman ang hawak niya sa kamay ko. Anak, nakita mo ba ang ulo ko? Tanong niya ulit. Sa 2nd beses na pagtanong niya sa akin nun, humangin ng malakas kaya napatingin ako sa bintana. Pumiksi ako sa hawak niya. Alam ko na mataas yung tore. Alam ko na pag tumalon ako sa bintana, hindi ako makakasurvive. Pero kahit alam ko yun,
Wala akong pake. Gusto ko na lang talagang lumayo sa kanya. Gusto kong matapos na. Kaya kumawala ako sa hawak niya, tumayo at tumakbo papunta sa bintana. Narinig at naramdaman ko yung pagkabuwal ng pinto, pero hindi ako lumingon. Tapos sumigaw na ako ng pagkalakas-lakas ng may yumakap sa akin. Jiro, si Father Manuel na to. Ako na to. Nang lingunin ko ang mayakap sa akin, biglang kumalma ang puso ko. Para lang tumibig ulit ng mabilis, paglipas lang ng ilang segundo, nang makita ang nasa gilid ni Father, yung paring walang ulo. Nawalan na ako ng malay noon. Nagising ako, nasa klinik na ako ng simbahan. Hinahaplos ako ni Mama sa noo. Si Papa naman hawak ang kamay ko. Nagwala ako noon. Gusto ko nang umuwi. Na sinunod naman nila agad. Paglipas ng ilang araw, pinaliwanag sa akin nila Mama na hindi dapat ako matakot sa simbahan. Pero ayoko na talagang bumalik pa. Nalaman ko rin na napagalitan ng todo ng Archbishop yung mga dating sakristan. Sila Kuya Franco naman hindi na pinayagan na makaakyat pa ulit sa tore. Napilit lang ako nila Mama na bumalik sa simbahan para personal na magpaalam kay Father Manuel na nalaman kong siyang gumibang mag-isa ng pinto ng tore ng gabing yun. At dahil doon, kinailangang sementohin ang braso niya dahil nabalian siya ng buto. Pagkakita ko nga nun kay Father, may cast siya sa braso. Kung hindi niya yun ginawa, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Biktima rin ako ng ganyang pangyayari, Jiro. Naiintindihan ko ang takot mo. Pero may ipapakiusap lang sana ako sa'yo, ha? Di baling umiwas ka na sa simbahan. Pero wag na wag kang tatalikod sa Diyos at sa pananampalataya mo. Bilin sa akin ni Father. Sinunod ko siya. Hindi na ako nagsakristan ulit. Pero nagsisimba pa rin ako. Hindi na nga lang ako pumapasok sa loob. Nandun lang ako sa gilid. At mula nga nang gawin ko yun, may ilang Knights of the Altar na ang lumalabas para magbigay ng komunyon sa labas ng simbahan.